Magandang araw mga banateros at eto na nga, nagalit na ng tuluyan ng mga taga Maynila kay Lacuna. Sinabi ko naman sa'yo madam Sinabi ko naman kasi sa'yo madam easy ka lang Masyado kang mainit alam mo, kaysa na tanggapin mo na lang na talagang sinayang mo yung 3 taon na ipinagkatiwala sa iyo ng mga taga Maynila. Ang problema po kasi madam, binigyan po kayo ng pagkakataon na 3 taon pinabayaan ninyo. Imagine niyo na lang. Ito simpleng-simple na lang to mga kababayan. This is a simple logic, ika nga. Hindi mo na nga kailangan ibangon yung Maynila nung kinuha mo ang Maynila, nung ikaw ang naging mayor ng Maynila. Hindi mo na kailangan ibangon pa ito. Dahil ito po ay maganda na. Ipagpapatuloy mo na lang, madam. Ipagpapatuloy mo na lang. Pero anong ginawa mo, madam? Hinayaan mo bumalik ang mga hindi magagandang loob diyan sa loob ng Maynila. O pahirapan na naman daw ang pagkuha ng mga permit diyan. Tapos bumalik na naman yung mga vendors diyan. Gumulo na naman yung divisoria. Naku naman, madam Isipin mo ipagpapatuloy mo na lang yung magandang ginawa ni Yorme Isko Moreno. Hindi mo pa nagawa. Ano na walang ang mangyayari? Hindi, di ba? Isipin nyo. Eto mga kababayan, as simple as this. Okay? Noong panahon ni Yorme, bago siya maging mayor, si Yorme Isko Moreno, grabe ho, disaster ng ilang dekada ang Maynila. Disaster, ika nga. Kaya nga yung mayor na tumatakbo doon, ano ginawa? Tinatapon yung basura. Tapos pupulutin niya. Di ba? Para lang masabing may ginagawa. Disaster, ika nga. Talagang disaster ang nangyari sa Maynila. Aminin na natin. Anong ginawa ni Yorme? Nagbilis kilos siya. Yan nga yung kaya tinatawag sa kanyang bilis kilos Naging workaholic si Yorme. Talagang natutulog na po siya doon sa opisina. Nagtatrabaho. Hindi ho, alam yon, hindi ho siya yung sinasabi nilang magaling mag-Ingles. Pinupuna pa nga siya ng iba dun sa kanyang diction ng pag-i-Ingles, di ba? Pero alam nyo, grabe ho talaga yung nagawa niya sa 3 taon. Hindi po natin mapapagkaila yun. Nakita po ng mata ng bawat Pilipino. Sa katunayan, etong nakaraang 2022 election, ang daming nagsabi na budol kami. Sana si Isko na lang binoto namin. Sino-sino sa inyo nagsabi niyan? Ilagay nyo sa baba. Marami sa inyo sabi nyo na budol talaga kayo noong 2022. At sana si Isko na lang. Bakit? Pagkatapos kasi, naglabasan yung mga magagandang ginawa ni Isko. Eskwelahan, ospital, yung mga condominium, kung ano-ano mga condominium dyan. Kasi nga inaangat ni Yorme yung yung dangal ng bawat taga Manileño. Yun ang nangyari. Ang ganda na, perfect. Ipagpapatuloy mo na lang, Mayora. Hindi mo pa ginawa. Di ba? Hindi, ganun kasimple. Parang yun nangyari dito sa bayan natin. 2016 to 2022, maganda na ang takbo. Dire-diretso na yung mga infrastructure. Dire-diretso na yung pagbaba ng criminality. Anyari noong 2022? Na dapat sana ipagpapatuloy na lang. Pinulitika. Balik na naman ang mga adik sa karsada. Balik na naman ang bigayan ng kung ano-ano dyan. Yung mga smuggler, nagbalikan na naman. Ipagpapatuloy na lang, hindi pa napagpatuloy. Pambihirang buhay, reo. Tapos magagalit ka ngayon na kesyo mapipikon ka ngayon dyan na sasabihin mo wag ka nang bumalik, traidor ka, kung ano-ano sinasabi mo. Madam, eto ngayon, nagsalita na ang taong bayan. Nagsalita na ang mga taga Maynila. At nagalit na sa inyo, madam. Paano ko mapapatunayan? Eto, ipapakita ko sa inyo kung paano nagalit ang taong bayan. Eto, kababalita lang Isko Moreno leads by 78 points versus Lacuna in race for Manila Mayor.
Banat Bay naman. 78 points eh. Oh. Ayan nakasulat dito. Oh, ayan. Former Isko Moreno Domagoso. Score a landslide victory for Manila's mayoral race if the election was held from July 8 to 10. Oh, 'di ba? Okta Research Survey. Oh, 'yan. 'Di ba ho? Ibig sabihin talaga mga kababayan, ang taong bayan po talagang nagalit na ika nga. Nagalit na po at sinasabi nilang pwede po ba palitan na natin? Lumabas po ito October 4 October 4 po ito lumabas. Ayan po ang sinasabi. Kung daw po magkakaroon daw ng eleksyon, okay? Ito po yung pinaka-latest itong nakaraang July lang. Pero ito pong article na ito ng Inquirer ay lumabas po ng October 4. Okay? Ano sabi dito? Yan. According to the survey, wala pa pala. Hindi ko pa pala na-turn dyan kasi tiningnan ko yung mismong website. Ayan. Pakita natin. Okay? Ayan. Wait lang. Sandali. Ito. Ayan. According to the survey, if the battle is just between Moreno and current Manila Mayor Hani Lacuna, Okta Research polls show that Moreno would take a commanding 86% of vote against Lacuna. Who would just get? Ilang percent si Lacuna? 8%, pambihirang buhay yun. Mantakin mo, si Mayor Isko Moreno, 86%. Si Lacuna, 8%. Ang bihira. Ikaw pa ang mayor niyan. Sa lagay na yan, Madam Lacuna, ikaw pa ang mayor na yan. Eto, isa dito sa Okta also said that Moreno will win across all 6 Manila districts. 90% against 9% for District 1. Naku po. 90 si Moreno, 9% si Lacuna. Sakit naman nun. Sakit ba, madam? Sa second district, 89% against 5%. 5%? 5... Sandali 5%. Sa 100 tao, ilan ang 5%? Wait lang Hindi ko kino-compute. Alam ko po, syempre 5 lang. Okay, pero meron ako ite-text yung wait lang Okay. Ayan. Pagdating naman po sa 3rd district, okay? 91% against 7%. Naku po. Palakpakan si Mayora. From 5% umangat siya ng 7. Pero si Yorme, 91. Ang bira, oo. 85% against 6% of the 4th district. Wawa naman. Sa 5th district, 73%. Bumaba si Yorme. Baka naman tumaas ng todo si Lacuna. Hindi, 13%. Pambihira buhay rin. 91% against 4% sa 6th district. Iyan po ang kalalagayan at yan po ang sentimento ng mga taga-Maynila. Ibig sabihin po mga kababayan, talagang galit na po ang mga taga Maynila dito kay Lacuna.
Kasi sabi ko nga sa inyo kung alam mo yun, hindi naman babalik si Yorme. Yan naman, pambihira. Tuloy-tuloy ang kanyang karir sa telebisyon. Excited ang mga taong nanonood sa kanya, di ba? Okay na ayos na yung karir niya Tapos at the same time ang tagal na rin niyang naging public servant. Bakit gustong bumalik siya ng mga taga Maynila? Hindi, yun po ang tanong. Bakit po gusto siyang bumalik ng mga taga Maynila? Eto para lang siya confirmation na ika nga ng survey na yan. Kasi baka sabihin ng iba, Banat Bay, alam mo naman ang survey, minsan hindi totoo yan. Malamang ang survey, niluto yan. Malamang ang survey, di ba? Tingnan na lang natin ang video. Ito. Ito po yung sigaw ni Lacuna versus sa sigaw ng mga taga Maynila. Doon, yun na lang ang pakinggan natin. Huwag na tayong kung ano-ano pa. Sige, survey. Ito na lang, Panoorin natin ito, si Lacuna, yung sigaw niya at saka yung sigaw ng mga taga Maynila. Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka! Grabe! Ay! Nakita niyo yun? Honey, umalis ka na. Yorme, bumalik ka na. Grabe, no? Hindi. Kung ako hindi, ito, walang biro to Kung ako kay Lacuna, sure loss na siya. Siguradong talo na siya. Siguradong panalo na si Yorme. Kaya kung ako sa kanya, kung meron akong delikadesa, uurong na lang ako sa eleksyon. Ito lang paparating nyo to kay Mayor Hani Lacuna. Gusto mo na magkaroon ka pa ng political career? Ito kasi sigurado na tayo Survey, sigaw ng tao, sigurado na tayong panalo si Yorme. Sigurado na ho tayo. The mere fact na ngayon, ang dami na nagsisisi at nabudol nitong 2022 election at maraming nagsasabi, kayo mismo nagsasabi, na sinasabi nyo, sana pala nakinig na lang kami sa iyo, Banat Bay, sana nag-Yorme na lang kami noong 2022. Alam nyo kasi talaga may nagawang trabaho si Yorme. Nagkataon lang, nabola kayo ng, alam mo yun, syempre, fad na Marcos ang mananalo. Pero alam nyo may nagawang trabaho si Yorme. Kaya nga kung ako ang political advisor ni Hani Lacuna, maganda, mag-giveaway na lang kayo. Hindi naman kayo mananalo Napakalabo, kahit anong himala ang gawin ninyo. Kahit tumae pa kayo ng boto dyan, ng pera, hindi kayo mananalo. Kahit saang anggulo ninyo tignan, talo kayo. Sigaw ng tao, survey, pumunta kayo sa baba, hindi nga ho kayo pinagkakaguluhan Si Yorme kahit saan pumunta pinagkakaguluhan. Sira ang karir ninyo pag natalo kayo at nakipagbakbakan kayo kay Yorme this time. Ang better niyan, do the greatest sacrifice. Sabihin nyo na lang, pagkukonsid na ako and I will support Yorme. Diba? Sana na nga lang sinabi mo, Yorme, balik na lang akong vice mayor mo. Sigurado ko darating ang panahon, people would admire your sacrifice. People would see your sacrifice instead of fighting na battle na wala ka namang pag-asang manalo. Ang labas pa niyan, bitterness ka hanggang kaduluduluhan. Bakit, Madam Hani, taong bayan na nagsasabi, taong bayan ng Maynila, ang nagsasabing umalis ka na.
Mantakin mo ang sigaw, honey, honey, umalis ka na? Umalis ka na? Yorme, Yorme, bumalik ka na? Uy! May lambing ha. Bumalik ka na? Uy! Di ba? Isipin mo yun, madam. So, wala na talaga. Kaya nga, greatest sacrifice na lang eh. Sabihin mo, dahil nandyan na si Yorme at nag-decide siyang bumalik, ako po'y magbibigay daan na lang at susuporta ng kanyang plano, di ba? Ganun na lang sanang gawin mo. Di bayani ka pa. Kaysa naman yung nakikipaglabang ka na alam mo namang siguradong olat ka, walang saysay yung pakikipaglaban mo, madam. Alam mo, sabi nga nila sa buhay, eto, lesson ho ito sa buhay ha. Para sa kababayan nating nakikinig. Ito, lesson ito. Bibigyan ko kayo ng napakagandang lesson sa buhay. Sabi nga, choose your battle. Yan ang dapat mong nasa isip. Choose your battle. Hindi lahat ng battle lalabanan mo. Kasi sa natandaan nyo, ang buhay natin ay iba't ibang battle. Iba't ibang pakikipagdigma. Iba't ibang kinakaharap na challenges. Ibig bang sabihin, lalabanan mo ang lahat ng challenges? Hindi po. Huwag. Mauubos ang pera ninyo if you would fight every battle in your life. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Tulad ko, halimbawa, ako, yan ang isang bagay na natutunan ko nung tayo po ay nagkaroon ng matinding labanan at challenges doon sa KOJC. Alam niyo naman, di ba, ang Banateros, talagang lahat ay binabanatan. Talagang wala ho kaming pinipiling basta sa tingin namin mali, babanatan namin, di ba? Ganyan kami. Yan ang aming ang aming image. Basta mali, kakampi, kalaban, babanatan namin. Kaya lang, minsan kasi you have to choose your battle. Why? It is not because matatalo ka. It is not because wala kang laban do sa battle. Hindi. Dahil yung energy mo, may certain may certain capacity lang. Kung gagamitin mo yan all the time, one way or another, mahihirapan ka, mapapagod ka. So, use it wisely, ika nga. Yung energy mo, yung utak mo, use it wisely. Instead of fighting a battle, na alam mo naman talo na siya, bakit ka pa magsasalita? Di ba? Alam mo naman, pahiya na yung kalaban mo. Bakit ko pa pag-aaksayan ng panahon? Ano magiging benefit niyan? O, di ba? Sino makaka-benefit niyan? Siya lang. Siya lang po ang makaka-benefit niyan. Ano ibig sabihin nun? Laos na nga siya, bulok na nga siya. Papatulan mo pa. Wala naman ang naniniwala sa kanya, nabawasan na siya ng subscriber, papatulan mo pa. O, di ba? Hindi kasi alam mo, para lamang po sa kaalaman ng iba, kikwento ko lang na maikli. Katulad nung after nung nangyari yung sa KOJC, naglabas po ang KOJC ng memo na sinasabi nilang they would concentrate muna sa laban nila sa evangelism. Okay? Kasi tandaan nyo, they are church. Okay? Sila po ay isang iglesia. They are evangelizing. Bawat church nag-evangelize. Ibig sabihin po na evangelize, preaching what they believe. Diba? So, spreading their belief and their faith. So, magko-concentrate muna sila. At kami nga, bilang SMNI Anchor, nag-break din muna. Nag-break din po muna kami sa Banateros kasi nga, we want to have time kasi eto, nung panahon na nagkakagirian doon sa KOJC, etong mga Banateros, specifically sila, ako medyo 1 linggo lang ako doon Sila talagang buong time na andun. Naubos yung oras nila doon
instead of taking care of their families. So after nun, may mga nag-comment na bakit daw biglang tumahimik ang Banateros, bla bla bla. Ang dami nilang issue, bla bla bla. Basta, marami, hindi ko na inintindi. Alam mo, noong una, naisip ko, papatulang ko pa ba to? Alam mo, ito yung nasa isip ko, papatulang ko pa ba to? Ako, alam ko naman sa puso ko, kung anong reason ko kung bakit ako medyo nagpahinga ng konti. Ilang araw lang naman ako nagpahinga nun. It is because of my cases. I have my own battle. Nakikipag-battle ako ngayon doon sa aking mga kasong kinakaharap. So sabi ko nga, yung mga taga kay OJC, natutunan namin doon, sila, they choose their battle. Diba? Pinipili lamang po nila yung kanilang battle. Kasi if they would do their evangelism and fight for other things, baka hindi na nila magawa yung evangelism nila na hindi nila nagawa for certain period of time because they're fighting for their pastor. Kaya nga I admire na kahit binabati ko sila ng ibang vlogger, porket nahuli na, hindi nyo na pinaglalaban ng bayan. Hindi, kasi tandaan ninyo, there are two kinds of kingdom in this life. The kingdom of heaven and the kingdom on earth. Kaya nga, di ba, sa prayer, Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Baligtad. Earth and heaven, di ba? Bakit to? May dalawang kingdom. Sa buhay na to, meron tayong tinatawag na physical realm. Etong kinabubuhayan natin. We battle against people. We battle against bad things. We battle against our corrupt government. We battle. Tama yun. But there are also the kingdom, the heavenly kingdom, which is for eternity. The life after this life. Kaya nga, di ba, ang sabi ng Panginoon, store up your treasures not only in the earth but also in heaven, di ba? Bakit to? Kasi meron pang buhay after this. So hindi lagi lalaban ka dito. May mga pagkakataon na may time na importante yung heavenly things. Yun yung kanilang pinariority. This time, because lumaban na sila nito mga nakaraan. And I admire that. Kahit binabanatan sila ngayon ng iba dyan, nagagalit sa kanila, bakit ganon? Pinaglaban namin kayo, bla bla bla, bla bla bla, kung ano-ano. Focus sila doon sa heavenly kingdom na tinatawag. So ganun din po tayo sa buhay, 'di ba? Ako bilang vlogger, hindi every time kaya kong maggawa ng video, maggawa ng live. Siyempre may buhay pa po akong binubuhay, sarili ko. Meron pa po akong mga negosyo, businesses, may trabaho pa po akong iba. Kung I will fight every people na nakikita ko na mauubos yung aking energy, di ba? So we choose our battle, ika nga. Ganun din po sa buhay ninyo mga kababayan. Hindi lahat ng mga chismoso at chismosa papatulan nyo. Hindi kasi ganyan, di ba? Eto ha. Lalo na tayo sa mga barangay, di ba? Mga kapitbahay natin. Yung mga kapitbahay natin, minsan talaga may pinanganak na chismosa eh. Yung wala ang ginawa ko, hindi tumambay sa pintuan at abangan ko anong nangyayari sa inyo. Tama, mali. Taas yung kamay nyo kung ganon, may kapitbahay kayong ganon. Lahat na lang ng gawin nyo may puna siya. Di ba? Ngayon, bakit niya ginagawa yun? Alam nyo kung bakit? Bored siya sa buhay niya. Bored siya sa asawa niya. Higit sa laan, iniwan na siya ng kanyang mga anak. Kaya ngayon, she has all the time para i-chismis ang kapitbahay. Tama, mali. Kung ikaw na may trabaho, na may pamilya nagmamahal, na may mga magulang, may mga anak na binubuhay, if papatulan mo lahat ng chismis niya, mapapagod ka. Gets mo? Tandaan mo, hindi naman yung chismis ang nagpapakain sa'yo. Yung chismis will not translate into
money that will feed your family. Why would you spend so much time defending yourself to someone na kaya lang naman niya ginagawa yung kasi bored siya sa buhay niya? Dahil wala siyang trabaho, tambay lang siya. Ikaw na may trabaho, ikaw na may nagmamahal, papatol ka doon sa taong walang kwenta. Bakit? You understand what I mean? Yun yung isang bagay na dapat tayo maging mautak. Kaya nga, yun yung sinasabi natin kay Madam Honey Lacuna. You would spend so much time fighting against Isko Moreno. You would spend so much time fighting for your people na alam mo namang hindi mananalo. Sayang lang. Dalawa lang naman ang kakalabasan nito. It's either you will lose or magiging bayani ka. Mamili ka, Madam Mayora Honey Lacuna. Talo ka o bayani ka? Kung talo ka, sige, lumabang ka. Yun ang magiging resulta mo, talo ka. O kung gusto mo, maging bayani ka na lang, give way to Isko Moreno. Yun. Tama, mali. So, yun lamang po ang ating lesson sa buhay natin ngayon. Ha? Pati, ano naman, ha? Hindi lang po pang politika, pang buhay pa. Hindi, kasi alam mo, hindi rin po ako nagsasalita kasi nung may bumabanat na ho sa amin na ganyan-ganyan. Tingnan nyo, ano nangyari? Wala tayong banat, ha? Hindi natin siya binabanatan. Hindi nga natin siya pinapansin kahit nagpapapansin, eh. Oh. Hindi pa nga sumisikat, laos na. Oh. Wala pa tayong ine-exert na effort. Si Boss Dada pa lang. Kaya binabanatan, hindi, lagi niya ginagamit na binabanatan niya, banateros. May isa lang pumatol sa kanya, si Boss Dada. Si Boss Dada pa lang yun, nalagasan ka ng kagad ng followers. Ilan na lang ang followers mo? Oh. Eh, how much more kung binanatan ka namin 5? Hindi, kaya nga, sabi ko, we just choose our battle. Hayaan mo na si Boss Dada dyan. Tayo, tuloy lang tayo para lang. Kasi alam mo, ito na lang ang tinanong ko sa sarili ko. Kung babanatan ko ba yan? Makakatulong ba ako sa tao na mamulat ang kanilang mata sa darating na eleksyon? Kasi yun ang goal ko eh. Yung kababayan, ang goal ko po sa ngayon, sa pagbablog ko, sana, kahit konti lang, may ma-impluwensyahan ako sa mga kababayan natin na bumoto ng tama. 2025 midterm election is very important. It will determine what will happen on 2028. 2025 election would determine if there will be an election on 2028. If we vote for right senators. Vote pala, hindi vote. Hindi bangka. Vote. Baka mamaya madiwata tayo dito eh. Ano yun? Vendors party list. Joke lang po. Lahat naman tayo nagkakamali minsan ng letter P, letter... Oh, masyado kayo mapuna. Oh, anyway... So, yun po. Sana, ayun lang po yung wish ko. So, anything that will not help on the 2025 election, hindi ko na muna masyadong pag-uukulan ng pansin. Kasi nga po, mas importante po yung 2025 election. Parating na po yan. Sana, maging tayo talaga, mapanuri. Hindi lamang po pati senators, ha? Kasi meron din tayong mga iba-vlog tungkol po sa mga tumatakbong mayor na alam natin sabit, babanatan po natin yan. May mga tumatakbong congressman na alam natin sabit. Kasi alam nyo, what happened to itong recent 2022 to 2025, 24, dito natin nakita na sobrang makapangyarihan ng Congress. They weaponized the Congress, meaning yung mga congressman na ibinoboto ninyo, they can be weaponized kung gugustuhin nung sakim na
namumuno dyan. So, importante na maglagay tayo ng congressman na mga katulad ni Marcoleta na may paninindigan. At si Marcoleta, lipat natin sa Senate. Di ba? Dapat magkaroon tayo ng mga ganong congressman. Yung merong hindi nadadaan sa proyekto kaya sisip-sip at maghahalik puwet sa Speaker of the House. Ay, kaya nga sana mga kababayan, etong darating eleksyon, suriin natin yung mga kongresista natin. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Sana po panoorin nyo yung mga susunod na video. At kung maaari rin, mag-subscribe na rin po kayo dito sa ating channel. Maraming salamat po. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka